Hello, good morning po mga ka-update. Panoorin po natin si Senator Dante Marcoleta dun sa programa nilang Saganang Mamamayan. Kasama si Sir Jen Sobarjaga at si Sir Nelson Lubao. Panoorin po natin sabay-sabay para malaman po natin kung paano nasa laulay mga project sa buhatan ng mga kontraktor ng DPWH at ng mga politiko. Tara mga ka-update, sabay-sabay po natin panoorin. Madali na lang matutuklasan kung ang isang proyekto muna sa standard. Ang sinasabi natin, Opo. dahil ito po ay napakalawak po ng pinaglatagan po ng lahat ng mga flood control projects. Di ba? Nationwide yan, sir. Opo. So sa susunod na hearing kasi, ang aking inihingi kay Secretary Bunuan, lahat na ng flood control projects sa ganitong mga probinsya, ibigay mo sa amin. Para makita natin. Kasi naka-geotag naman yan. Makikita natin yan kung may nangyari o wala. Ayun. Tapos titingnan natin yung kalidad ng pagkakagawa. Opo. Kung sang ayon dun sa program of work, may program of work yan eh. Pagkatapos yung specification ng mga materials, madali naman eh. Opo. So pag binungkal mo ng konti, wala naman ay kawayan. Paano makawayan ang nilagay mo? Ito naman, wala man lang. O dililista na natin, talaga sa laula ang pagkakagawa. Ayun. Papapanagutin mo lahat ngayon. Sino ang kontraktor? Bakit pinayagan ng DE? Yung mga project engineers nasaan? Yung mga project managers nasaan? Hindi ba? Ayun. At saka, kayo na ng tuklasan ng Pangulo, sen, iniulat, completed, nakapagbayad. Kasi totally ghost. Kaya ang pinatataka nila, paano nakapagbayad? Paano na-aprobahan ng tauhan ng COA? Hindi lamang yan. Alam mo yung mas malalim dyan. Ang kontraktor mismo, yung district engineer. So, tingnan mo district engineer na kontraktor. Sabi may sariling kumpanya po siya, gano'n? Hindi, hihiram siya ng hihiram siya ng lisensya. Okay. Kaya isa sa 15 dyan, nagamit. Okay? Kaya matuturuan na yan eh. Tingnan mo. DE ka, alam niya second engineering district. Opo. Sabihin na natin, province. Yan, Yung enterprising na district engineer. Kung nyari ikaw dyan, ikaw si Legacy. Si Legacy. Si Nelson naman, si St. Timothy. Ayan, Pahiram mo pahiram mo. Okay, bakit mo pahiram? O kunyari si Nelson, ano ka na? Legacy. Legacy. Ako na lang yung kirante. Hindi. Legacy ka. Legacy. Ikaw si St. St. Timothy. Timothy. Okay. Sabi ni Nelson, pahiram ko dahil unang-una, kahit hindi ako nagtatrabaho, parang naipakikita ko, nagtatrabaho ako. Kasi may kinalaman yan sa pagre-renew ng aking lisensya. Yes. Kasi kapag wala akong nagawang mga trabaho, sa loob ng isang taon, maaaring makancel ang aking lisensya. Sa mga dito, hindi na nga ako nagtatrabaho, Kumikita pa. kikita pa ako ng 5% Royalty fee. Tama. Yes, po. Ngayon, sa dami ngayon ng pagpapahiram ko, dahil masipag magpahiram itong si Nelson, ano ba Legacy? Pinamalengke niya. Ito. Pinamalengke. Naparami niya ngayon yung yung pagpapahiram. Opo. Palagay mo, napahiram mo na 10 beses. Pagka nag-a-apply ka ngayon, i-upgrade mo lisensya mo sa Philippine Contractors Accreditation Board. Pick up, yes po. Isipin mo, category B, naging quadruple A. Sa dami ng nagawa niya. Pero sa totoo lang, wala siyang ginawa. Papel lang pala pinahiram. Papel lang ang pinahiram. Ayun. Actually, hardware lang yung negosyo. Pero babasahin mo yung pananagutan mo at saka yung kabawalan sa'yo. Pagka nakuha mo yung lisensya, merong kang merong kang pagsisikapang gawin at merong kabawalan doon. Isa yun sa pagpapahiram, hindi pwede. Bawal. Practice ba? Okay na. Ang nangyari kasi dahil sa matagalang practice, akala mo tama na. Ayun na nga po. Inakakala mo marami, sir. Nakala nila kasi legal yun. Iwanan kita dyan. Ikaw naman ang district engineer. Yan. Naku. Dahil sa Kapito-pito ko ngayon. May project sa distrito ko. merong district engineer ngayon na pinakita sa akin ng mga litrato. Isip-isipin mong nagberte. Puro model ang mga kasama niya. Nasa isang isang magarang sasakyan Parang artista band, gano'n. Pagkatapos makikita mo yung lugar, pati pagkain talaga. Pati yung motor, pati yung bisikleta niyang mga mountain bike na tigi 1 milyon ang isa. Bike pa lang po yun, ha? District engineer lang ito, ha? Okay, ngayon. Bakit siya nakakaginhawa? Bakit siya kumikita ng marami? District engineer siya. Siya yung gagawa ngayon. Merong equipment ng district. Okay. Opo, gamit ng gobyerno yun. Gamit ng gobyerno, gasolina ng gobyerno, taong gobyerno, lahat ng resources ng gobyerno. Siya pagkatapos siya yung gumawa ng program of work. Pagkatapos siya yung mangungulekta. Siya ang bagman. Nako. Sabi na, sir, ito po yung nabahagi po ninyo, sir, distribute. Ganon. Anong klaseng... Kaya sinasabi ko sa kanila, ako hindi ko kayo bibiruin sa sinasabi ko sa kanila. Huwag kayong mag-i-smarter rito. Pareho tayong, walang smarter rito. Magtapatan tayo, sumagot kayo sa ayon sa tinatanong ko, di ba? Opo. Yun lang, gano'n lang kasi. Pero di ba, sir, ang district,
mayroong limit lang ang parang may ano yan, di ba? Kung district ka, ito lang ang presyo mo. Tapos kapag ka malaki, parang 150 million, pag 150 million pataas, regional director, etc. hanggang national. Eh, ba't nakukupo nung district engineer yung... Ini-split nila eh. Splitting of contracts, bawal na naman yun. hinihiwa-hiwalay. Kunyari, 500 million yun. Opo. O gagawin niya 50 million, 50 million, 50 million. 10. Kaya pala nagtataka Kaya pala nagkakaroon ng Bakit pare-pareho? barangay, pare-pareho ng presyo. Oo. Ini-split lang. para maiwasan na maabot kung may- yung threshold. Eh kung minsan naman, Hmm. dahil nga hindi po pwede sa kanya, dahil hanggang 100 lang siya, o 150. O yun namang enterprising na congressman. Pupunta sa DPWH. Oh. Gagawa siya ng sulat doon, boss, kailangan ko nga niyang ganito, ganyan, pe-pressure niya yung ganito. Sige, si Yusek naman, siyempre, congressman yan eh. Siyempre, Ganyan, so makikita natin kung sino-sino ang lahat ng mga katauhan na gumanap ng sari-saring papel para sa ganun po yung pera ng Pilipino ay maisabulsa nilang lahat. Ayan. Isang bagay sa kasi doon sa thread, marami po social media, ang lagi nilang sinasabi, Sen Dante, may mangyayari ba naman dyan? Kasi ang dami na po namin napakinggang Investigasyon ng Blue Ribbon, lahat na ng klase ng Wala ribbon. naman na pala, di ba? Lahat na po ng klase. Bibigyan na kita muna ng sample. ha? Sige nga. Alam mo po ba, Jen, Oo. natatandaan mo yung Senate investigation sa Makati na yung parking? Oo. Yung parking? Yes. Diba tagal nilang hiniring ni na Senador Trillanes yan? Nako, Na yan ay may 2.2 billion? Nasira ang political career ng mga Pinay dyan. Yes. Dahil siya tatakbo nga nun eh. Yes, Presidente eh. Mataas na rating eh. At dahil sa inaraw-araw sila, bagsak ngayon si Pinay. Yes. Kinasuhan siya ngayon sa Sandigan Bayan. Oh. Lumitaw na ngayon ang resulta ng Sandigan Bayan. Alam ko, Guilty. dahil ang dami pinakita ko. Oo, ang daming ebidensya, oo. diba? Pinawalang sala po. Yun lang. Jojo Mar Binay, Oh. Junjun Binay, Oh. at iba pa sa kasong malversation of public funds. May falsification of public documents pa. Ayun. Nabigo daw po ang prosecution na patunayan ang kanilang pagkakasala beyond reasonable doubt. Wala rin kahit anumang civil liability. Ang tindi nito. Ang naging problema, sabihin, naging damage. Damage lang kayo, nasira ang kanyang political career. niya. Oo. Eh, Nagtagumpay din yung mga kalaban niya. Ayun nga. Oo. Ano relasyon yan sa pinag-uusapan? Tinatanong namin ni Jensen. Oo. Baka naman ganito lang rin. Kasi ito, 21 hearings ito. Oo. Dinidinig at controversial ito. Sinubaybayan ito ng sambayan ng Pilipino. Ayun pala, walang matibay palang ebidensyang nakukuha. Sino ba yung mga senador na nag-imbestiga? Kasama ba ako doon? Trillanes. Yun na nga po, Sen. Kaya ang tanong nila ngayon, Sen, sa inyo. Marcoleta ang apelido, hindi naman Trillanes ha. Oo nga, bagay. Tama din naman kayo. Iba. At saka kasama nyo, Lubaw at Subarjan. Ayan ang sinasabi natin. At saka kasi ang construction, pagka ganyan, may maraming paper trail eh. Saka may mga technical na. Ito yun nga po, Sen. Ano ang magiging kahinatnan? Kasi kaya ang pag-imbestiga naman nila, political lang eh. Politically motivated talaga eh. So, pinpointed nila dahil tumatakbong vice president, yung isa naman tumatakbong mayor. Ito namang iniimbestiga natin. Buwatan ng mga contractors, yung DPWH, at saka yung mga politiko. Oo. Iba naman ang konteksto nito eh. Iba ang konteksto nito. Oo. Kaya, kinakailangan maipakita natin, lalong-lalo na kung talagang may lalabas nila, na talagang meron na tayong listahan ng mga ghost projects, may admission na sila, Oo. gusto ko makita, para doon pa lang, papanagutin na natin kung sino may kasalanan. Yung Kasi ghost ito eh. Totoo po. Ghost ito, hindi po pwedeng walang managot dito. Yung ghost, talagang walang kano. Yung mabuti-buti pa yung substandard, at least medyo mababawi mo na konti. Well, may nakita ang tao. Pero yung talagang totally ghost, yung 55, talapakan yun. talagang, yun grabe. Sen. Walang kapatawaran siguro yun. Kaya nga, Oo. yun lang makakita tayo ng mga, palagay mo may 10 ghost projects tayong nakita. Palagay mo lang, ano? Opo. Doon pa lamang, ay meron na tayong may lalata na mga bagay-bagay para sa ganun, ay yung nasayang na pera, magkaroon naman ng kapupuntahan kung ano man. Unang-una, siyempre susuriin natin, sino-sino ba ang nasa likod ng ghost projects na yan? Kailangan, sino yung contractor, sino yung kasabwat ng mga opisyalis ng DPWH, at kung may kinalaman, yung mga politiko sa likod niyan, Opo. may pananagutan po sila. May At kinakailangan, may mangyari na. Yan, opo, Sen. At ang tanong pa rin dyan, may chance ba kahit paano, Sen, makabawi man lang ng pera sa mga yumaman dyan? Kung talagang ghost? Opo. Ito nga, halimbawa, napatunayan natin ghost. O di wala na tayong debate tungkol dyan. Opo, yan, halimbawa, O ano ang kinakailangan dyan? Balik po ninyo yung pera sa bayan. Di ba? Pwede ko magawin yun. Kasi nagastos na namin, wala na ho yung pera eh. Bakit? Wala ka na bang pera para ibalik mo yun? Kung Hindi ko naman sinasabi yung perang kinuha. Meron ka, ibabalik mo yan. Ayun. Oo, ibabalik mo yan. Merong mga bonding companies na nag-post ng performance bond yan. Ayun, insurance. Oo. Opo. Di ba? Kung halimbawa yung COA,
Paano mo napirmahan yan na completed ang project? Ghost pala. Hindi ba mananagot kung sino man yung Ayun. kung sino man yung hanggang saan na nga abutan doon sa mga auditor na yan? Opo. Kasi pumirma kayong lahat eh. Opo. Pinatunayan ninyo, sinertify ninyo unang-una, mayroong certification of completion. Yan. Sino lahat ang opisyal ng DPWH ang pumirma niyan at pinaglulukon nyo ang taong bayan? Eh, ikaw may kasangkot ka pa rin, pumirma ka pa dyan, Opo, di ba? yan. Sino ang politiko na kasangkot dyan? Kailangan dito pa lang. Dito pala, kung halimbawa yung mga mapatunayan na nandyan Opo. at kasama pa sa DPWS, abay, kinakailangan nyo nang tanggalin. Ayun. Outright, tanggalin nyo na without prejudice to criminal or civil or administrative prosecution. Oho. Diba? Kayo naman contractors na napakasangkapan dyan, ibalik po niyo yung pera. Ibalik po ninyo. Ayun. May babalik pa. Yun, yung ginong siguro. Hindi mo ibabalik. Kung sabihin, wala na ho eh. Abay, kukunin ko lahat yung ano mo. Lahat. Mamahalin yung sakyan, gano'n. Kukunin ko lahat yung may pag-aari mo para itapat doon sa Ayun. ginawa ninyong pandilil lang sa tao. Pwede ba i-sheriff yun, Sen? Kunin mo mga gano'n. Para nga madali tayo, Oo. kung gusto mo, ganito na lang, ha? O, hindi mo na kita ipoprosecute, ibalik mo. Anong katapat ito? Yung pong 4 na pong sasakyan po na mamahalin, pati po yung bahay ko, inyo na po. Ibenta po ninyo para may balik po. Okay, pumirma ka rito. Bida ko doon sa isang sasakyan, yung paborito ko yun, ganda nung isa. Ang ganda nung isa. Ibabara natin sa bahay. Di ba? Opo, oo. Ay, nako. Merong indemnification. Eh, nawalan tayo eh. Indemnify mo. Yan. So, meron kang civil liability. O, sige, prosecution, wala na. Halimbawa, gamitin natin silang state witness. Oo. Sir, Pwedeng state witness sila. Sir, pwede po ba? Meron ganong klaseng pamamaraan. Okay. Sir, pwede po ba na wala na po kaming criminal liability? O, kasi Basta royalty lang naman po ako dyan eh. ibalik na lamang po namin. Oo. Ibabalik nyo. Sige, balik. Ayan. Pero itong mga empleyado na tanggal lahat yan. Ayun. Pero meron kayong pananagutan sa batas. Oo. Kasi baka maging General Sen, naku, Sen, Generalson, royalty lang po kami dyan eh, 5% lang po kami. Ang kumita ng malaki eh. Kahit na 5 centimos lang yun, pumayag ka na Ayun. kasangkot ka dyan eh. Oho. Hindi nyo may palalabas yung multo na project na yan kung hindi ka sumapsaw dyan. Oho. Kaya nyo napalitaw na may project kahit wala dahil magkasabwat kayo. Nako. Tigil-tigilan nyo na. Sabi nung isa, Jen, sabi niya ito, may nag-text sa atin, Jen, alam mo bang namatay ang negosyo ko dyan? Kasi wala akong pang 3% advance sa member ng BAC. Kapag ka-BAC pala, Sen, para makuha mo yung proyekto, advance mo agad, 3%, ganun pala yun. Buti 3% lang siya panahon niya. Siguro matagal na yan. Kaya daw nasira yung negosyo niya, ganun yun. Kaya ngayon 5% na eh. Advance po? Oo. Kung magkano, ay, grabe. Wala ka sabi. Para lang makuha ng isang negosyante. Makinig kayo sa susunod na hearing. Ganun po. Para maglabasan na lahat yan. Anyway, Sen, meron isang mahalagang ahensya, Biyero Wala Nelson. na tayong box, ha? Mamaya po, ilalatag natin. Kasi tinatay pa po ni Natalie Pichi. Isang mahalagang ahensya na dapat ay makapangyarihan pero hindi pinapansin, Sen. Yun hong unang hearing na binanggit ninyo, River Basin Control Office. Isa pala ito napakahalagang ahensya pero ang DPWH, inamin po mismo ni Secretary Manny Bonoan, na hindi nila napansin na hindi sila nakikipag-coordinate O yun, at least narinig mo sinabi niya. Hindi. Opo. At mukhang yun namang ahensya, hindi rin naman kumikibo, Sen. Doon pala sa executive order na nilatag ninyo, Kaya nga sa susunod na hearing, sasabihin ko, tanggalin nyo na yung opisina na yan. ano ba? Hindi ba dapat palakasin na lang natin? Kasi, Hindi, tanggalin mo, wala namang ginagawa talaga. Wala. As in, wala. ligaw ako naman, Sen. Baka naman kung i-activate natin, Wala talaga. Tanggalin. Kaibigan namin ni Nelson yung boss nun eh. Sino na nga ba yan? Si David. Hindi ko kilala po eh. Ay, ano mo kaibigan, hindi mo alam ang David ang apelyido. Naawa naman kasi ako, Sen. Kumbaga, binaliwala na nga siya. Mamili ka na lang ng kaibigan. Ganun ba? Ako namimili ako. Ang pagkakaibigan, hindi maramihan. Ganun. Ayan mga ka-update, kagaya ng narinig natin ayon kay Senador Marcoleta, next hearing po, aantabayanan po natin yan, panonoorin po natin at susubaybayan natin yan.